Yo, what's out sa inyo dyan? Kamusta kayo? Tara, pag-usapan po natin itong panibago po na pahayag ni SP o ni Tito Sotto. Hinggil po ito sa usapin ng issue po ng pagbabanggit po ni Senador Bato de la Rosa na wag gawing noontime TV show ang Senado. So, ayan po. Mainit na usapin po ito. Ano po yung pahayag ni Tito Sotto dito? Yan po yung panoorin natin at bigyan po natin ng opinion sa video na ito. Pero bago natin umpisahan na lahat, kung di ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Sabi po dito sa balita na ito ay sinagot na ni dating Senate President Vicente o Tito Sotto III ang tanong kung nasaktan ba siya sa sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig nitong Lunes, Setyembre 15 na tila isang noontime TV show umano ang Senado. Kaugnay po niya ng pagkakaroon po ng pagbabago na siya nga po'y ginawang SP ngayon, no? Senate President. Pero pagkatapos po niyan, tumanggap na po siya ng batikos mula po kay Senador de la Rosa. Nakaraan po, no? Pinag-usapan natin kung gaano po katindi po yun, no? Kasi kawalan na rin po ng respeto sa kapwa-tao talaga yun na harap-harapan. Kung hindi po ako nagkakamali, disclaimer lang, tinawag pa siyang tuta ni Romualdez. Kung tama po pagkakalala ko, tignan na lang po ninyo yung isang video po natin or sa balita mismo, mas maganda, much better. Pero yun na nga, no? Tuloy po natin ito sa pamamagitan ng panonood ng balita. Play po natin itong sa ABS-CBN na ang title, Were you offended? Question mark, no? Tito Sotto nagsalita na sa noontime TV show na po na ni Bato. Play natin, play. Nag-usap po ba kayo ni Senator Bato? Hindi pa hindi pa from the session pa lang. SP, sabi niyo vital yung hearing bukas. Ano po bang in-expect natin? Bakit vital siya dun sa magiging report ng Senate? Marami kasing mga reports si Senator Lacson na itatanong doon sa mga resource persons. So it will be very vital. Sir, hindi ka na... SP? How's your wedding? SP? Blooming. Oh. Were you offended yung reference ni Senator Bato about the noontime show? Were you offended by that? Not really. Kasi ang daling sagutin nun, baka, di ba? Nabasa ko nga, ang sinasabi ng publiko, baka mas marami nung nagawang kabutihan yung mga noontime shows, kesa sa mga kung anong nagawa ng iba tao sa gobyerno, lalo na sa drug war. Mga ganun, yun ang nabasa ko sinasabi. So, hindi ko na, I did not give it much weight. Thank you. Okay guys, so ayan po ang panayam ni Tito Sotto, no? Pahayag po niya. So ngayon po, nakita po natin may nag-question kasi na reporter kung si Tito Sotto ba, no? Na kasalukuyan na Senate President ngayon ng Senado, na-open ba dito sa sinabi ni Senador Bato de la Rosa, no? So at least hindi man perfectly yung mga sabihin natin, hindi man kumbinsido ang marami sa pagiging Senate President ni Tito Sotto, no? Pero ako, no, hindi ako supporter niya. Pero nakikita ko at least formal siyang sumagot, no? Hindi siya personalan o ano man. Sinasabi niya na hindi na niya binibigyan ng diin yan, no? Kung tinatanong siya sa bain na offend, hindi na niya binibigyan diin dahil sabi nga niya, maraming nagsasabi, mas marami pa nga natulungan ang
mga noontime show kaysa sa drug war. Parang ganun, no? Ganun po kumbaga, mas magiging offending pa nga yun. Tutuusin kung ang previous administration ibinida ang kanilang legacy ng gera kontra droga. Sinasabi dito ngayon na parang mas may diin pa nga po na ang noontime show ay mas madami nagawang kabutihan pa lalabas na ganun kaysa sa mga katulad po niyan, no? Binabanggit natin blood war tuloy. Drug war, di ba? Tingnan po natin maigi ulit bago tayo magpaalam, no? Not really. Kasi ang daling sagutin nun, di ba? Nabasa ko nga, ang sinasabi ng publiko, baka mas marami rin nagawang kabutihan yung mga noontime shows, kesa sa mga kung anong nagawa ng iba tao sa gobyerno, lalo na sa drug war. Mga ganun, yun ang nabasa ko sinasabi. So, hindi ko na, I did not give it much weight. So yan nga mga tol, no? Kita naman po natin yung sagot ni Tito Sen, no? At bago tayo magpaalam, para sa akin, ang opinion ko po dito sa bagay na to, lalo na kung mga nakalipas na, unless iniimbestigahan po yung mga anomalya sa nakalipas na panahon. Pero kung nakaraan na nga at nakaraan, hindi na dapat bigyan ng diin yun eh. Ang kasalukuyan ay napakahalaga ngayon. Anong gagawin mo ngayon? No? Ano ba ang mga dapat na gagawin? Ano ba ang dapat trabahuin? Yan po ang dapat ginagawa ngayon. No? Hindi kagaya po ng ginagawa ng iba na ang focus ay personalan, pagkakaroon po ng asaran, ng sabi ngayon nakaraan, tila sabong na yung mga nagaganap sa Senado. No? Walang katapusang mga pagtatalo at mga sabong. Pero ano ang tinatrabaho ngayon, no? Yan po magiging usapin. Gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung best mo. Kung ano yung kakayanan na mayroon ka ngayon ay pinagkaloob sa'yo. At I believe ginagawa naman ni Tito Soto yung kanyang trabaho sa gobyerno. And hindi yun perfecto. Hindi siya perfecto, pero at least sa anumang kakayanan na mayroon siya ay mukhang ginagawa naman po niya. Yan po yung opinion ko dyan. Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply po tayo as much as possible sa comment section, no? Bago tayo magpaalam, please do not forget then to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.